Sa kabila ng pagkakalaglag niya sa listahan ng mga bagong national artist, nagpapasalamat si superstar Nora Aunor sa buhos ng suporta ng mga Pilipino sa kanya. Sa gitna ng kontrobersya, ilang kritiko naman ang nagsusulong para sa reforma sa proseso ng pagpili ng national artist. May news to go si Dano Tingkongko. Isang linggo matapos ang anunsyo, nagbigay na ng pahayag sa kauna-unahang pagkakataon si Nora Aunor sa pagkakalaglag ng pangalan niya sa listahan ng mga bagong national artist. Aminado si Ate Guy na nasaktan siya sa mga nangyari. Sa kabila nito, laking pasasalamat naman daw niya sa mga hindi nagmaliw ang suporta para sa kanya. Bagay na itinuturing daw niyang mas malaking karangalan. Para sa kanya, mas totoo raw at mas masarap ang karangalang ito mula sa mga Pilipino. Kung ang kritiko at manunulat at miyembro ng selection committee na si Nestor U. Torre ang tatanungin, noon pa dapat ipinatupad ang mga reforma sa proseso. Sa komentaryo ni Torre sa pahayagang Philippine Daily Inquirer, sinabi niyang imbis na puro academician at kritiko ang ipasok sa selection committee, dapat daw mas marami mga practicing artists ang mamuno sa selection process. Dapat din daw working artist ang mapasok sa nomination imbis na mga guro at kritiko. Problema rin daw ang ilang miyembro ng selection committee na hindi naman eksperto sa anumang larangan ng sining. Inihalimbawa niya ang ilang mga ex-officio member ng National Commission for Culture and the Arts na wala naman daw kinalaman sa sining. Malugod naman daw na tinatanggap ng NCCA ang mga puna ni Torre at aminado silang hindi perpekto ang proseso. We're always happy to receive feedback and refine the process further. As a matter of fact, as it is, this process has already been refined and we continue to do so. Pero dati pa raw ilang pagbabago na ang ginawa nila sa selection process. Halimbawa, magkakaibang pagsala na raw ang ginagawa ngayon. Una mula sa mga akademiko, sunod mula sa mga peer o kapwa practicing artist. Sa huling pagsala naman bago ipasa ang final list sa Pangulo, kasama rin sa botohan ng mga nabubuhay pang national artist. That offsets the ex-officio votes because the national artists are also there. So there's kind of a dilution at that stage. Ilang patakaran din daw ang ipinatutupad nila para maiwasan ng conflict of interest mula sa pagpili sa uupo sa selection committee hanggang sa mismong artist na nominado. We do not have contact with any of the artists. At the board level, all the members who are voting are required to sign confidentiality agreements as well as those on the lower levels so that to prevent conflict of interest, that an artist or perhaps a patron would be interested in vetting a particular artist. Isa rin sa mga nais mapabago ni Torre ang prerogative ng Pangulo sa huling desisyon kung sino ang hihiranging national artist. Ayon sa NCCA, labas na raw sa kanilang mandato kung babaguhin o aalisin ang presidential prerogative, lalo't usaping batas na ito at Kongreso ang kailangang gumawa ng anumang amyenda. Dano Tingkongko, GMA News.